Kauuwi lang namin galing sa outing noon. Akala ko wala na magiging problema kasi napakasaya naming lahat. Enjoy na enjoy kami. Pagod na pagod ang pamilya ko. Sulit na sulit ang gastos, ang layo ng binahe. Pero sa huli, magkakandaleche-leche pa pala kami. Tawagin niyo na lang po kung Augusto. Hindi ko nababanggitin dito ang pangalan ng aking asawa at mga anak. Basta kasama ko nito ang buo kong pamilya. Asawa ko, 3 kong anak, 2 lalaki at 1 babae. Mga bata pa sila noon. Sabihin na nating nagre-range siya 7 taong gulang hanggang sa 13 anyos. Naganap po ang karanasan namin na ito 1999 sa lugar nga po ng Zambales. Bale taga Maynila po talaga kami at nagpunta pa ng Zambales para nga lang po makapag-relax. Para makapag-enjoy, para makatakas sa stress ng buhay, lalo na sa pagtatrabaho. Sarili ko pong sasakyan ang gamit namin noon. Sakto lang ito para sa amin, 5-seater. Kami ng misis ko sa harap at yung 3 mga anak ko ay nasa likuran, habang yung mga gamit naman namin ay nasa compartment. 2 days and 1 night po kami doon sa resort sa may Zambales. At yun na nga, pagka-out namin, saktong bumuhos ang malakas na ulan. Ang galingan ng pagkakataon kung kailan paalis na kami. Tsaka hindi na maganda ang panahon, tamang-tama lang kako. Kaso Sir Paul, nung pauwi na kami, bigla pong may daan na hindi na po pwedeng daanan na base sa mga nagbabawal sa amin, road closed daw dahil nagkaroon daw ng landslide. May mga nagbabagsakang malalaking bato. Sa totoo lang Sir Paul, yun lang yung alam kong daan. Kasi dati hindi pa naman uso yung mga mapa sa cellphone, hindi ba? Isang pindot mo lang sa panahon na to, pwede ka nang mabigyan ng panibagong ruta. Nagtanong-tanong naman ako ng ibang mga ruta at sabi nila kailangan pang umikot. Kaya no choice kami. May pasok na rin ako kinabukasan noon. Ganon din ng mga bata, kaya kailangan naming makauwi mismo noong araw na iyon. Kaya naman nagtanong-tanong ako ng pwedeng maikutan na pwedeng madaanan na ligtas, safe kahit malayo. At may nakapagturo sa amin ng 100 na yun naman ang tinumbo ko. Ang kaso Sir Paul, hindi ko alam kung tama ba ang dinadaanan ko. Napakaliblib na kasi ng lugar na iyon, taas baba rin, para kami naglalakbay sa isang bundok na punong-puno ng mga puno. Yung mga anak ko sa likod tulog na tulog, pagod sa maghapon na paglalaro sa tubig, habang kami naman ang asawa ko, gising at alam ko kinakabahan na rin siya kasi ako, kinakabahan na rin noon. Mahal, naliligaw ba tayo? Hindi ko rin alam Sinunod ko lang naman lahat nung itinuro sa aking daan. Pero mahal, ilang oras ka nang nagmamaneho rito. Wala pa rin tayo nakikitang ibang daan. Mabuti pa, ituloy na lang natin kaysa naman bumalik tayo. Baka tama rin to. Hindi po nagtagal Sir Paul ay sa wakas may nakita rin kaming bago. Isang bahay sa gilid ng kalsada at nakita naming may ilaw na nagmumula rito. At pagkita namin may mga tolda sa labas. Noong mga panahon na yan, hindi na masyadong malakas ang ulan. Mahal, magtanong kaya muna tayo doon. Maigi pa nga. Pumarada ako sa gilid. Ako na ang bumaba. At sa pagdating ko pa lang doon, alam ko na ang dadatnan ko. Isang lamay. Hindi nga ako nagkamali dahil pagpasok ko doon sa loob, may ataol, may mga taong umiiyak, may isang lamay o burol. Napatingin ang mga tao sa akin. Magandang gabi ho. Pasensya ho. Mukhang wrong timing ho ang pagpunta ko rito. Nakikiramay po ako. Pero naliligaw ho kasi kami ng pamilya ko. Kaya lang ho talaga ako bumaba dito para magtanong. Humarap sa akin ang isang lalaki na wari kaidaran ko lamang. Magandang gabi rin. Huwag ka mag-alala, naiintindihan ko. Ako si Ernesto. Ako yung anak ng namatay.
Ganun ba? Nakikiramay ako. Pauwi kasi kami ng Maynila kasi yung daan doon sa kabila. Road close daw eh. Nagkaroon daw ng landslide. Tama ba tong daan na tinutumbok namin? Tama yan. Meron talagang daan dyan pero malayo-layo pa. Bago makarating sa ibang daan pabalik ng Maynila. Tsaka medyo delikado lang din kasi taas baba tsaka liko-liko. Pero maganda naman ang kalsada, ingat ka lang. Ganun ba? Naku, maraming salamat ha. Mauna na rin ako kasi kailangan na naming makauwi. Maraming salamat ha. Muli nakikiramay ako. Nang tatalikod na sana ako, bigla akong hinawakan ng lalaki. Hindi naman mahigpit pero nagpahinto sa akin. Sandali, may kasama ka ba? Meron, pamilya ko. Mas maigi sana bago kayo umalis sumilip muna kayo sa labi ng tatay ko. Bakit naman? May pamahiin kasi sa amin. Kapag dumaan kayo mismo dito sa tahanan ng namatay, kailangan yung sumilip bago umalis kahit isang segundo lang. Nako, hindi kasi kami naniniwala sa ganyan eh. Pasensya na ha, tsaka pagod na rin kasi yung pamilya ko eh. Kailangan na rin naming makaalis. Isa pa medyo umaambon, baka magkasakit pa sila. Muli nakikiramay ako Ernesto. Maraming salamat at pasensya na. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita si Ernesto. Bagkos umalis na lang din ako. Tapos bumalik sa loob. Ano mahal, tama ba? Oo, tama raw. Buti naman. Ano yung nasa loob? Lamay. Ganun ba? Pagkatapos nun, Sir Paul, pinaandar ko na kaagad ang sasakyan. Nakita ko pa si Ernesto na tumingin sa amin. Nag-aalala. Ganun pa man binaliwala ko na lamang siya. Ganoon naman kasi talaga sa Pilipinas. Iba't ibang paniniwala. Nire-respeto ko naman yon. Pero ako kasi, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganyan. Makalipas po ang 1 oras na pagmamaneho. Wala naman pong naging problema. Marami pa naman po akong gasolina kasi nagpa-full tank ako bago kami umalis doon. Pero maya-maya po Sir Paul, napapansin ko po na yung dinadaanan namin para bang paulit-ulit. Akala ko nga namamalikmata lamang ako pero nung time na ang misis ko na ang nagsalita, dito na ako kinabahan. Mahal, napapansin mo rin ba? Yung alin? Hindi sa tinatakot kita ha, pero parang paulit-ulit yung dinadaanan natin eh. Sa totoo lang mahal, kanina ko pa rin napapansin. Anong ibig sabihin ito? Totoo ba to? Mahal, huwag ka muna magpanik. Baka magising ang mga bata. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Maingat, dahan-dahan. Pero paulit-ulit ang dinadaanan namin. Nagsimula na akong matakot at kilabutan. Pinapakalma ko naman ang asawa ko. Para kako hindi na magising ang anak namin. Hanggang sa maya-maya pa, bukod sa paulit-ulit ang dinadaanan namin, meron na kaming nakikitang ibang nilalang na sumusunod sa amin. Hindi yun sasakyan, kotse o motor. Alam naming may sumusunod sa amin, pero kung ano hindi namin maintindihan. Mahal, may sumusunod sa atin. Nakikita ko, huwag kang maingay, magigising ang mga anak mo. Sa pagkakataon po na yon bumibilis na po ang aking pagmamaneho. Napakadelikado ng ginagawa kong yon. Kasi basa ang kalsada, liku-liko, taas baba. Pero nung magagawa ko, natatakot na ako, baka mahabol kami nung kung anumang nilalang. Hanggang sa bukod sa nasa likuran namin, may mga liwanag na rin kaming nakikita sa paligid, sa harap, sa kaliwat kanan. Nagising na rin yung mga anak ko. At nasaksihan din nila ang lahat. Umiyak ang bunso ko. Yung panganay ko buti, matapang na rin. Pinapakalma niya ang 2 niyang kapatid. Samantala ako, ginagawa ko ang lahat para makaalis kami ng ligtas at buhay sa daan na yon. Hanggang sa maya-maya Sir Paul, sa harapan ko ay nakakita ako ng isang tao. Bigla-bigla na lang itong sumulpot. Hindi ko makita ang kanyang mukha kasi napakaliwanag niya
Tapos parang nakaturo siya sa akin. Agad naman ako napapreno ng madiin. Nag-skid pa nga ang gulong ko. Buti nga kapapalit ko pa lang noon ang aking gulong. Kung hindi, baka mas dumulas pa kami at baka nalaglag pa kami sa bangin. Sa paghinto ng aking sasakyan, nakita ko yung aparisyon. Isang matanda. Nakaturo sa akin. Hindi, nakaturo sa likuran ko. Bumalik ka. Balikan mo ako. Kung hindi na kayo makakaalis ng pamilya mo sa lugar na to. Aabangan ka ng mga masasamang nilalang maligno at spirito. Balikan mo ako. Balikan mo ang lamay ko. Nung una hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Naguguluhan ako. Kumbaga imbis na makapag-isip nauuna ang takot ko. Pero nang marinig ko ang salitang lamay, biglang bumalik sa gunita ko yung nadaanan naming lamay. Yung napagtanungan ko. Agad akong nagmaniobra at nagmaneho pabalik. Mahal, may mga humahabol sa atin. Baka makasalubong natin. Hindi ko pinansin ang asawa ko. Nag-iiyakan ng mga anak ko pero tuloy-tuloy ako pabalik. At alam niyo ba, Sir Paul, nung pabalik na kami, yung mga nakikita, naririnig at nararamdaman namin ng mga nilalang na kung anong sumusunod sa amin, bigla na lang pong nawala. Biglang naging payapa ang pagbalik namin. Tapos heto pa. Siguro mahigit 1 oras na kaming bumabiyahe noon pero after 15 minutes, nakabalik kami doon sa may lamay, doon sa may burol. Ora-orada, pumarada ako. Huminto. Tapos, ibinaba ko ang buong pamilya ko. Noong mga pagkakataon na yun, marami ng tao sa labas kasi wala na pong ambo noon May mga nagsusugal na sa labas, may mga naglalamay kaya abala na ang lahat. Kaya halos hindi na rin kami napansin. Pero ang nakapansin sa amin ay si Ernesto. Oh, nagbalik ka. Pare, may nangyari sa amin Ilang oras na kami nagmamaneho. Hindi kami makaalis. Mahigit kumulang 2 oras na nga ata yun Tapos may mga sumusunod sa amin. Anong mahigit 2 oras? Pare, wala pa kayong 20 minutos mula na makaalis dito. Kababalik nyo lang. Di na may oras Pagtingin ko sa relo ko sa kamay. Tama siya. 20 minutos pa lang ang nakalipas. Paano ka ako nangyari yun? Nako, mabuti pa pare pumasok muna kayo sa loob. Inalalayan niya kami papasok sa loob. Pinaghanda na makakain, sopas. Pinahigop niya kami ng sabaw. Yung asawa ko't mga anak ko noon kahit papaano ay kumalma na kasi may mga bata din doon. Yung anak ni Ernesto. Nakakatawa kasi pabibo ito kami pa naman may hihilig sa bata. Pare, anong nangyari sa amin? Paano? Pare, di ko din alam Di mo rin kailangan magpaliwanag. Pero kung ano man yung naranasan mo, Baka epekto yun ang sinabi ko sa iyo. Siguro sumilip kayo sa labi ng ama ko. Tumayo ako sa inuupuan ko. Nagpunta ako doon sa harapan ng kabaong at halos manlambot na lang po ang tuhod ko dahil yung matandang lalaki ay siya yung nakita kong aparisyon, yung nagpabalik sa amin. Pare nakita ko yung ama mo. Siya yung nagpabalik sa amin. Napaluha si Ernesto. Hanggang kailan talaga ang tatay ko matulungin Albulado kasi ang tatay ko Kahit patay na siya, tumutulong pa rin. Sa pagkakataon na yon, inalalayan ko ang mga anak ko para sumilip sa labi ng tatay ni Ernesto. At sa pagkakataon po na yun, Sir Paul, hindi ko na pinilit na umuwi pa ng gabing yun. Aabsent na ako sa trabaho ko, maging ang mga anak ko sa eskwelahan. Mas maigi nang sigurado. Kinabukasan, nang suminag na po ang araw, nagpaalam na rin po ko kay na Ernesto. Pare, salamat Wala yun, ano ba kayo? Kung tatay ko nga tinulungan ka, ako pa kaya. Nag-iingat kayo Hindi na ba kami malalagay sa peligro niyan, pare?
Hindi na yan pare. Magtiwala ka sa tatay ko. Umalis po kami pagkatapos noon. At kagaya ng sabi ni Ernesto, wala na pong nangyaring masama sa amin. Wala pang isang oras ay nakababa kami ng kabundukan. Tapos diretso sa may bayan, papunta ng expressway. Nakahinga ako ng maluwag, kami ng buong pamilya ko, at nakauwi ng Maynila ng ligtas. Mula noon, naniwala na ako sa mga kasabihan, kahit ano pa yan. Nakakatakot yung karanasan namin na iyon, Sir Paul. Hinding-hindi ko yun kailanman malilimutan. Ano nga kaya yung mga nilalang na humabol sa amin noon? Engkanto, kaluluwa, o aswang? Pero isa lang ang sigurado ako noon. Yung nagpakita sa amin, espiritu, kaluluwa ng tatay ni Ernesto. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa kanya. Utang na loob ko ang buhay ng pamilya ko sa kanya. Sana, kung nasaan ka man ngayon, nasa katahimikan ka na. Hanggang dito na lamang po, Sir Paul. Maraming salamat po.